Paano kung isang umaga, magising ka na lang na may dinadala sa iyong sinapupunan? Pero wala kang matandaan kung paano ito nangyari. Hindi mo alam kung sino ang ama o kung paano ka nabuntis. Ang tanging alaala mo ay ang malalim na dilim na bumalot sa iyo at ang pangingilabot na bumubulong sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Sa kwentong ito, isang pulubi ang bigla na lang naglihi. Walang ama, walang alaala, walang kalaban-laban. Ang tanging bakas, isang kumot na may amoy ng damo at dugo na tila nagsasalaysay ng isang nakapangingilabot na lihim. At ang pangingilabot ng buong barangay tuwing hating gabi na tila may nagbabadyang panganib sa bawat tiktik ng orasan. Maguguluhan ka, maniniwala ka, at masisiguro kung hindi ka na makakatulog ng mahimbing pagkatapos nito. Kung gusto niyang malaman kung bakit tumitiktik ang bubong tuwing 3:00 na madaling araw at kung anong ibig sabihin ng tunog na iyon para sa mga buntis, mag-tap muna ng like at subscribe bago natin tuloy ang buksan ng kwento. Ito ang isang kwentong pinagsama ang karukhaan at ang pinakamadilim na bahagi ng ating mga alamat. Nagngangalang Lina, 50 taong gulang, pero ang balat ay tila 70 na sa kakalakad sa lansangan. Sa ilalim ng nagbabagang araw at sa paghampas ng ulan, araw-araw ang buhay niya ay simpleng palaisipan. Kailan ulit lulubog ang araw para may bagong balot ng kanin? O kailan ulit siya makakahanap ng matutulugan na kahit paano ay hindi gaanong basa? Si Lina ay isang anino lamang sa maingay na syudad ng Roa City. Isang mukha na madalas lampasan, isang tinig na madalas hindi marinig. Ang bawat araw ay pakikipaglaban para sa susunod na hininga, para sa susunod na butil ng bigas. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya ang pag-ibig, ang pamilya o ang pagkakaroon ng sariling anak. Ang kanyang matres ay matagal nang itunuring na baog. Tulad ng kanyang mga pangarap, isang umaga habang nakahilera sa waiting shed, nakikipag-agawan sa iba pang pulubi sa kaunting lilim. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang karaniwang kirot ng gutom o hapdi ng sugat ng kanyang talampakan. Ito ay isang matinding pagkahilo na sinundan ng biglaang pagduduwal. Walang kahit anong laman ng kanyang tiyan, ngunit parang may puwersang nagtutulak palabas mula sa kanyang lalamunan. Sumuka siya. Hindi lang basta suka, kundi duguan. Ang kulay pula ay kumalat sa semento. Nagulantang ang ilang driver ng tricycle na naroon. Aba, may TB yata yan, bulong ng isa. Habang ang iba ay umiiwas, tila takot mahawa. Sanay na si Lina sa mga paghusga, sa pag-iwas ng mga tao. Ngunit ang pagduduwal na ito ay iba. Hindi ito sakit sa baga. Pagkatapos ng matinding pagduduwal, naramdaman niya ang kakaiba sa kanyang tiyan. Parang may pumintog. Sa una, inakala niyang kabag lang o baka guni-guni dahil sa matinding gutom. Ngunit nang haplisin niya, bumuka ang kanyang tiyan. Parang may itinulak sa loob. Hindi ito ang umbok ng busog na tiyan. Ito ay isang bilog, matigas na umbok na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga tanong, ngunit ang mga sagot ay tila nakabon sa isang malalim na hukay ng kawalan ng alaala. Paano? Kailan? Sino? Hindi niya matanda ng anumang pangyayari na magpapaliwanag sa kanyang kalagayan. Ang kanyang buhay ay isang bukas na libro sa lahat, at walang sino man ang nakakita sa kanya na may kasamang lalaki o nagpakita ng anumang pahiwatig ng pag-ibig. Ang tanging alam niya ay ang lamig ng semento at ang kumot na laging kasama niya, na ngayon may kakaibang amoy. Amoy ng lupa, ng pinatuyong dugo at ng isang bagay na hindi niya mawari, na tila nagbubulong ng isang madilim na katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang kalagayan ni Lina ay lalong lumala. Walang laman ng tiyan niya, pero ang bigat ay parang may nakaangkong bato. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa loob ng kalooban. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng 1,000 kilo.
Ang dating kaunting lakas na nagtutulak sa kanya para maganap ng makakain ay unti-unting nawala. Napalitan ng matinding pagod at panghihina. Ang kanyang mga buto ay tila lumambot at ang kanyang mga mata ay laging nanlalalim na parang hindi siya nakakatulog. Ang gutom ay nanatili, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw nang tumanggap ng pagkain. Naghahanap siya ng tira-tirang sopa sa basurahan na dati kinakain niya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, kahit amoy lang ng pagkain, nasusuka siya. Ang kanyang panlasa ay nagbago. Ang mga bagay na dating nakakaginhawa sa kanya ay ngayon nagpapabalik ng kanyang sikmura. Ang mga taong dati nagbibigay sa kanya ng kaunting pagkain ay nag-aalala o kaya'y umiiwas na tila may kakaibang sumpa sa kanya. Alam nilang hindi ito karaniwang pagbubuntis, ngunit hindi nila mawari kung ano. Isang gabi, habang nakahandusay sa ilalim ng tulay, ang kanyang karaniwang kanlungan mula sa ulan at lamig, naramdaman niyang may gumagalo sa kanyang puson. Hindi itong karaniwang sipa ng sanggol na naririnig niya sa mga kwento ng ibang ina. Ito ay kakaiba. May dumadalang paa na parang naglalakad sa kanyang laman. Hindi isa, kundi 4 na daliri na may matatilim na kuko na tila nagkakayod sa kanyang matris. Ang pakiramdam ay hindi lang kiliti, kundi pangingilabot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig siya sa takot at pagtataka. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ang dilim sa ilalim ng tulay ay tila lumamon sa anumang nilalang na maaring naroroon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang hininga ay humihingal. Ngunit ang amoy ng lupa at patak ng tubig ulan sa kanyang muka ay biglang pinalitan ng isang kakaibang halimuyak. Amoy ng kamyas at luya. Nagulat siya. Bakit alam niya ang amoy ng mga iyon? Sabi ng matatanda. Ang kamyas at luya ay isa sa mga panakot sa aswang. Ang mga halaman na ito ay pinaniniwalaang nagtataboy sa mga nilalang ng dilim, lalo na sa mga tiktik na nagnanais kumain ng laman ng buntis. Ngunit paano ito napunta roon? Ang mga amoy na ito ay tila nagsasabi na ang nilalang na gumagalaw sa kanyang sinapupunan ay hindi karaniwan. At ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ang mga amoy na ito ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi nagpapalalim lamang ng kanyang takot at pag-iisip. Ang bawat gabi ay naging isang walang katapusang paghihintay sa takot. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang masamang balak. Ngunit ang pinakamatindi ay ang 3:00 ng umaga. Sa mga oras na iyon, kung kailan ang mundo ay tila natutulog ng payapa, isang kakaibang tunog ang nagsisimulang marinig mula sa labas ng kanyang barong-barong na gawa sa yero. Hindi ito tunog ng orasan, hindi rin ng hangin na humampas sa mga puno. Ito ay isang tunog na parang tiktik na tila lumalapit, lumalaki at lumalakas habang lumilipas ang oras. Tunog ng pakpak na parang kawayan na hinahataw ng hangin, ngunit may bahid ng kaluskos na matutulis na kuko sa yero. Natutong bumangon si Lina. Kahit pamasakit ang kanyang likod at tiyan, nakatihaya siya. Nakatingala sa yero ng barong-barong. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Ang tunog ay nagpatuloy, mas malapit, mas malakas. May bumagsak sa bubong, isang mabigat na tunog na yumanig sa kanyang barong-barong. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang tunog na iyon ay hindi maaaring galing sa ordinaryong hayop. Ito ay isang nilalang na may sapat na lakas upang yugyugin ang kanyang maliit na tirahan. Pagkatapos ng pagbagsak, isang anino ang lumitaw sa maliit na butas sa yero ng bubong. Isang kabang bumuka ang nguso. Hindi ito nguso ng tao, kundi ng isang hayop. Ngunit may kakaibang hugis. Mula sa ngusong iyon, lumabas ang isang mahaba, manipis na dila na parang nilagang pusit, kulay itim at tila may matulis na kuko sa dulo.
Ang dila ay kusang naguntugan papasok sa butas ng bubong na tila naghahanap ng isang bagay. Ang dila ay humahaba, umaabot sa kanyang tiyan na tila may sariling isip. Ang pangingilabot na bumalot kay Lina ay hindi maipaliwanag. Naalala niya ang mga kwento ng natatanda, ang mga babala tungkol sa tiktik. Naghahanap ng mga buntis. Ang mga tiktik ay may mahabang dila na ginagamit upang sipsipin ng dugo ng sanggol sa sinapupunan. Ito ang dahilan kung bakit ang tunog ng tiktik ay parang lumalayo kapag malapit na ito at lumalapit kapag malayo upang ilito ang biktima. Ngunit ang nilalang na ito, ang kanyang layunin ay mas malalim at mas nakakapanindig balahibo. Kaya pala tuwing hating gabi, may naglalaway sa kanyang tiyan. Hindi para magnakaw ng laman, kundi para magtalik at mag-iwan ng binhi. Ang nilalang na iyon ay hindi lang kumakain ng laman. Ito ay naghahanap ng isang sisidlan, isang inang magdadala ng kanyang lahi. Ang katotohanan na iyon ay mas masahol pa sa anumang pwedeng gawin ng isang aswang. Siya ay hindi lang biktima, kundi isang kasangkapan. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang milagro, kundi isang sumpa, isang pagpapatuloy ng isang lahi ng kadiliman. Ang kanyang barong-barong na dati kanlungan lamang ay naging kulungan, at siya, ang pulubi, ay naging isang inang nagdadala ng isang halimaw. Kung nangingilabot na kayo, pindutin ang bell para sa notification. Babala lang. Hindi ito bedtime story. Ito ay isang paalala na ang mga alamat ay hindi lang basta kwento. Minsan, sila ay totoo at naglalakad sa ating tabi, naghahanap ng pagkakataon. Sa gitna ng matinding takot at pangingilabot, sinubukan ni Lina na labanan ang nilalang na nagpapahirap sa kanya. Alam niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga panlaban sa aswang, bawang, asin, bakal. Ito ang mga karaniwang panlaban. Ngunit paano niya makukuha ang mga ito? Siya ay isang pulubi. Ang bawat sentimo ay para sa pagkain. At madalas, wala ni sentimo. Ang kanyang karukhaan ay hindi lamang pisikal, kundi spiritual din. Dahil wala siyang kakayahan na protektahan ang kanyang sarili mula sa mga nilalang ng dilim. Ang tanging kaya lang ni Lina, igib sa sapa, balot sa plastik, lagay sa ilalim ng ulo. Narinig niya sa mga matatanda na ang tubig mula sa sapa, lalo na kung galing sa malalim na bahagi, ay may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu. Desperado, sinubukan niya ito. Umaasa na kahit paano ay magbibigay ito ng kaunting proteksyon. Ang lamig ng tubig sa kanyang unan ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Ngunit ang kanyang pag-asa ay tila manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabiyak. Sabi ng kapitbahay na minsan nagbigay sa kanya ng tira-tirang pagkain, bakal daw pumatay sa tiktik. Ang bakal, lalo na ang matulis, ay pinaniniwala ang nagtataboy sa mga aswang. Kaya't naganap siya ng mga sirang matutulis na bagay sa junk shop. Ilang araw siya nag-aalungkat sa mga tambak ng kalawang at basura, hanggang sa makita niya ang isang lumang gunting na putol ang isang talim. Ngunit matalim pa rin ang kabilang bahagi. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang sandata. Nagdasal siya, humingi ng proteksyon mula sa Diyos na tila matagal nang nakalimot sa kanya. Nang gabing ilagay niya iyon sa kanyang unan, sa pagitan ng kanyang ulo at ng balot ng tubig, umaasa siyang sa wakas ay makakatulog siya ng bayapa. Ngunit ang gabi ay naging mas masahol pa. Nanaginip siyang may sumisipsip sa kanyang pusod. Hindi ito karaniwang panaginip. Ito ay tila isang malalim na pagpasok sa kanyang diwa. Ang pakiramdam ay parang spaghetti na hinihigop ng bata. Ngunit may kakaibang lakas at kasamaan. Ang nilalang ay hindi lang sumisipsip, kundi nagmumura.
at ang laway nito ay may bahid ng dugo. Ang panaginip ay napakalinaw, napakatotoo, na tila nangyayari sa kanyang tabi. Hindi ito isang ordinaryong bangungot. Ito ay isang pag-atake, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng nilalang na nagdadala ng kanyang anak. Nagising siya, pawis na pawis, nanginginig sa takot. Ang gunting ay naroon pa rin, ngunit tila wala itong epekto. Ang balot ng tubig ay mainit na. Natila silipsip din ang lamig nito ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang panghihina niya ay lalong lumala at ang kanyang tiyan ay tila lumaki pa. Ang aswang na nagdala ng kanyang anak ay hindi lamang nagtatago sa dilim. Ito ay naglalakad sa kanyang panaginip, sa kanyang isip, at unti-unting nilalamon ang kanyang pagkatao. Ang kanyang karukhaan ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang spiritual na kahinaan na ginagamit ng nilalang upang lalong pahirapan siya. Sa maliit na bayan ng Rojas City, ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Walang internet noon, ngunit ang mga bibig ng tao ay mas matalas pa sa anumang social media. Ang kwento ni Lina, ang pulubi na biglang nabuntis na walang ama, ay naging sentro ng usapan sa palengke, sa sari-sari store at sa bawat kanto. May napabalita raw, pulubi. May laman daw ang tiyan pero walang ama. Bulong ng isang tindera ng gulay, habang ang katabi niya ay tumatango. Ang mga matay puno ng pagtataka at paghusga. Ang bawat tingin ay tila isang matalim na kutsilyo na umihiwa sa kanyang dignidad. Ang mga tao ay naghahanap ng paliwanag, at sa kawalan ng lohikal na kasagutan, ang kanilang mga isip ay bumalik sa mga lumang paniniwala. Isang lalaki, dating mayor ng bayan, na kilala sa kanyang pagiging sutil at mapanuri, ang nagbigay ng kanyang opinyon. Baka panulok lang daw, sabi niya, na may bahid na paghamak. Ang panulok ay isang luwang paniniwala sa Pilipinas, kung saan ang isang babae ay nabubuntis ng isang spirito, multo o engkanto. Ito ay isang paraan upang ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na pagbubuntis. Ngunit madalas ay ginagamit din upang pahiya at husgahan ang mga babaeng nasa ganitong kalagayan. Para sa dating mayor, ito ay isang paraan upang baliwalain ang sitwasyon ni Lina, na tila kasalanan niya ang nangyari. Ngunit ang mga lola sa sari-sari store, na mas malalim ang pag-unawa sa mga lumang alamat, ay may mas matinding takot. Kumupusang maglatag ng tapis sa harap ng tindahan. May nakasaboy na bigas na may kulay ng kape. Ito ay isang lumang ritual upang tabuhin ang masasamang espiritu at aswang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi lang para kay Lina, kundi para sa kanilang sarili at sa kanilang mga apo. Ang kanilang takot ay mas malalim. Kung sakaling manganak si Lina, bulong ng isa, habang ang isa ay tumatango, baka kambal ng aswang ang ipapanganak. Isa ang kakain sa sinapupunan ng ina. Isa ang lulusot sa gabi para dumakot ng sanggol sa kapitbahay. Ang balitang ito ay lalong nagpakalat ng takot sa buong komunidad. Hindi na si Lina ang biktima. Ang buong bayan ay nasa panganib. Ang mga buntis na babae ay lalong nag-iingat. Naglalagay ng mga bawang at asin sa kanilang mga bitana at nagdarasal ng mahaba. Ang mga bata ay pinagbabawalan ng lumabas sa gabi. Ang dating payapang bayan ay nabalot ng takot at pagdududa. Para kay Lina, ang lahat ng ito ay parang isang matalim na balaro na tumatagos sa kanyang puso. Ang paghusga, ang paghamak, ang takot ng mga tao, lahat ay nagtulak sa kanya sa mas malalim na pag-iisa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang kakaibang determinasyon
ang nagsimulang mabuo sa kanya. Hindi siya susuko kung ang nilalang na ito ay nagdala ng isang halimaw sa kanyang sinapupunan at kung ang komunidad ay titignan siya bilang isang sumpa. Kung gayon, haharapin niya ito. Hindi siya basta-basta susuko sa kapalaran na ito. Ang kanyang pagiging pulubi ay nagturo sa kanya ng katatagan. At ngayon, kailangan niya itong gamitin upang labanan ang isang bagay na mas malaki kaysa sa gutom at kahirapan. Isang aswang. Sa paglaki ng tiyan, hindi lang ang pisikal na bigat ang naramdaman ni Lina. May kasama rin itong kakaibang pagbabago sa kanyang isip. Ang mga alaala na dati malabo at tila nakabuon sa limot ay nagsimulang bumalik. Parang pelikula na ka-fast forward, ngunit may kasamang pangingilabot. Hindi ito malinaw na alaala ng isang romantikong pagtatagpo, kundi mga fragment ng isang bangungot. Naalala niyang may yumayakap sa kanyang baywang tuwing may kidlat. Hindi ito yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pagmamay-ari ng isang bagay na malamig at malakas. Ang mga kidlat ay tila nagiging tanda ng pagdating nito. Ang bawat liwanag ay naghahayag ng isang anino na hindi dapat makita. Ang yakap ay masikip, halos masakal siya. Ngunit hindi niya magawang kumilos. Tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. At may boses. Isang boses na parang lalaking galing sa bao ng niyog. Malalim, makapal, at may kakaibang tunog na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ito boses ng tao. Ito ay boses ng isang nilalang na matagal nang nabuhay, na may kaalamang mas matanda pa sa panahon. Ang boses na iyon ay bumubulong ng mga salita na nagpapalamig sa kanyang dugo. "Huwag kang maingay. Kung hindi, kakainin ko ang bituka mo." Ito ay isang direktang banta, isang patunay na ang nilalang na ito ay hindi lang basta espiritu, kundi isang predator, isang halimaw na walang awa. Ang banta ay hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang anak na tila bahagi na ng madilim na plano ng nilalang na ito. Sa kanyang panaginip o sa mga alaala na tila panaginip, may bahay duwende raw sa may bakawan. Doon siya madalas dalhin. Ang bakawan ay isang lugar na madilim, maputik at puno ng mga ugat na tila mga kamay na sumasakal. Ito ay isang lugar na malayo sa sibilisasyon, isang perpektong kanlungan para sa mga nilalang ng dilim. Ang bahay duwende ay hindi karaniwang bahay. Ito ay gawa sa mga lumang sanga, mga putol na dahon at mga kakaibang materyales na tila galing sa ibang dimension. Ang loob nito ay mas madilim pa at puno ng mga kakaibang amoy. Ang laman ng bahay, puso ng bayawak, itlog ng bayawak at dugong may lasang kalawang. Ang mga ito ay hindi pagkain ng tao. Ito ay sangkap ng isang ritual, isang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Ang mga ito ay kinakain ng nilalang at minsan pinapakain din sa kanya kahit palabag sa kanyang kalooban. Ang layunin, pampalakas daw ng laman loob ng anak nila. Ang anak nila, ang salitang iyon ay nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang anak ay hindi lamang anak niya. Ito ay anak ng aswang, isang nilalang na lumalaki sa kanyang sinapupunan, pinapalakas ng mga kakaibang sangkap at handa nang lumabas upang maging bahagi ng madilim na mundo ng kanyang ama. Ang bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso, isang paalala na siya ay nabihag at ang kanyang anak ay hindi na sa kanya. Ang pagbubuntis ni Lina ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang tiyan ay lumaki ng gusto, halos pumutok. At ang bawat galaw ng nilalang sa loob
ay nagdulot ng matinding sakit. Isang gabi ng bagyo, kung kailan ang langit ay umiiyak at ang hangin ay humahagupit, naramdaman ni Lina ang pagkirot. Hindi ito ordinaryong pananakit. Ito ay parang pumipitik sa kanyang gulugod gamit ang pako. Matalim at walang tawa. Ang bawat pag-urong ay tila nahihiwa sa kanya sa dalawa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay humihingal. Sa gitna ng matinding sakit, isang idea ang pumasok sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng manganak sa ospital kasi wala siyang pera. Hindi rin sa kalsada kasi baka machismis at lalong mapahiya. Kailangan niya ng isang lugar na malayo sa mga mata ng tao. Isang lugar na magbibigay ng kaunting privacy sa kanyang kalagayan. Tumakbo siya sa kabila ng matinding sakit papunta sa may sapa. Ang sapa ay isang lugar na madalas niyang puntahan. Isang kanlungan mula sa maingay na syudad. Doon niya planong iluwal ang bata sa ilalim ng kawayan sa gitna ng dilim at ulan. Nang makarating siya sa sapa, ang sakit ay lalong lumala. Ang kanyang mga binti ay nanginig at sa huli, bumigay. Sa ilalim ng kawayan, sa gitna naglalakihang ugat at putik, naghiwalay ang kanyang mga binti. Sa bawat pagtulak, sa bawat paghingal, naramdaman niya ang paglabas ng nilalang. Hindi ito ang karaniwang paglabas ng sanggol. Ito ay mas mabilis, mas marahas, at lumabas ang sanggol. Ngunit hindi ito ordinaryong sanggol. Ang nilalang ay may ngipin na, matatalim at handa nang gamitin. Sa halip na umiyak tulad ng karaniwang sanggol, ito ay tumawa. Isang tawa na parang huni ng tiktik na lumalaki, malakas at nakakapanindig balahibo. At bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang nilalang ay nakakagat agad sa kanyang pusod. Hindi para kumain, kundi para kumonekta upang sipsipin ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay lalong lumala, ngunit ang pangingilabot ay mas matindi. Ang kanyang anak, ang bunga ng kanyang sinapupunan, ay isang aswang. Ito ang pinakamadilim na katotohanan, ang pinakamasakit na pagtanggap. Siya, si Lina, ang pulubi, ay naging ina ng isang halimaw. Isang buwan matapos manganak, nagkaroon ng pista sa bayan. Ang Rojas City ay nabuhay sa ingay at kulay. May perya, may tuba, may kakanin, may musika at sayawan. Ang mga tao ay nagdiriwang, nagkakatuwaan at pansamantalang nakalimot sa kanilang mga problema. Sa kabila ng lahat na nangyari, sa kabila ng kanyang takot at pangingilabot, nakapasok si Lina sa gitna ng karamihan. Bakit? Hindi niya alam. Baka gusto lang niyang makaramdam ng kaunting normalidad. O baka may nagtutulak sa kanya na pumunta roon. Hawak niya ang duyan ng anak na nakatali sa kanyang damit, na tila isang karaniwang ina na ipinagmamalaki ang kanyang sanggol. Ngunit ang kanyang anak ay hindi karaniwan. Ang nilalang ay lumaki ng mabilis, mas mabilis kaysa sa normal na bata. Ang kanyang mga mata ay matatalas at ang kanyang ngiti ay may pahid na kasamaan. Sa kalagitnaan ng sayawan, habang ang musika ay umaalingaw-ngaw at ang mga tao ay nagkakatuwaan, biglang nawala ang musika. Parang may pumutol ng kuryente. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Ang liwanag ay napalitan ng dilim. At ang lahat ay natigilan, nagtataka kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng katahimikan, isang anino ang lumitaw sa gitna ng karamihan. Hindi ito ordinaryong anino. Ito ay mataas, nakasuot ng laylay na damit, at ang mga mata nito ay parang sinag ng welding rod. Maliwanag, matalim, at puno ng kasamaan.
Ang lahat ay natigilan. Takot na takot. Sa sandaling iyon, ang batang sanggol na nasa duyan ni Lina ay biglang lumutang. Hindi ito lumakad, kundi lumutang na tila walang bigat. Lumapit ito sa anino at sa isang tinig na hindi inaasahan, sumigaw ng, "Inay!" Ngunit hindi kay Lina ang tawag. Ito ay para sa itim na nilalang na may dila ng pusit, ang aswang na ama. Nagulantang si Lina. Ang kanyang puso ay tila nabiyak sa dalawa. Ang kanyang anak, ang nilalang na kanyang ipinanganak, ay tinawag na inay, ang halimaw na ama. Ito ang pinakmasakit na pagtataksil, ang pinakmatinding pagtanggi sa kanyang pagiging ina. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kamay ng bata. May kuko, may kaliskis. Ito ang patunay, ang kanyang anak ay hindi na sa kanya. Ito ay isang aswang, isang nilalang ng dilim, nakabilang sa lahi ng kanyang ama. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang takot ay tila walang kabuluhan. Siya ay nagdala lamang ng isang halimaw at ngayon, ang halimaw ay kinuha na ng kanyang tunay na magulang. Nagtatanong ka ba kung bakit hindi tumakbo si Lina? Bakit siya nanatili, nakatingin sa kanyang anak na kinikilala ang isang halimaw bilang ina? Mag-comment kayo ng inyong hula at kung sino ang may pinakamalapit na sagot, i-feature natin sa susunod na kwento. Ang kanyang desisyon ay maaaring mas malalim kaysa sa iniisip mo. Linggo-linggo, bumabalik ang bata sa barong-barong, ngunit hindi upang dumede. Hindi upang humingi ng yakap, kundi upang kumain ng tira-tirang isda. Ang nilalang ay lumalaki ng napakabilis na tila bawat linggo ay isang taon. Mula sa isang sanggol, naging bata. Mula sa bata, naging dalaga. Ang bilis, parang time-lapse, na tila nilalaktawan ng mga yugto ng pagkabata. Ang kanyang mga mata ay laging matalas at ang kanyang ngiti ay hindi ngiti ng tao, kundi ngiti ng isang mabangis na hayop. Sa bawat pagbalik nito, lalong lumalalim ang kirot sa puso ni Lina. Sinubukan niyang kausapin ang nilalang, umaasa na mayroon pa rin kaunting pagkatao sa loob nito. "Tama na anak," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. "Ako ang iyong ina." Ito ang kanyang huling pagtatangka na kumonekta sa nilalang na kanyang ipinanganak. Ngunit ang sagot ng bata ay isang matalim na balaro sa kanyang puso. "Ina, ikaw lang ang sinapupunan, hindi ang dugo." Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak kay Lina. Ang nilalang ay walang paggalang, walang pagmamahal, at walang pagkilala sa kanyang pagiging ina. Para sa kanya, si Lina ay isang sisidlan lamang. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Pagkatapos ay ginawa nito ang pinakamasahol. Kinain nito ang kanyang tiyan, hindi para patayin, kundi para maging isa itong aswang na may mukha ng ina. Ang akto ay brutal, ang sakit ay matindi, ngunit ang pagbabago ay mas malalim. Ang kanyang laman ay kinain, ang kanyang dugo ay sinipsip, at ang kanyang pagkatao ay unti-unting nawala. Ngunit hindi siya namatay. Sa halip, naging isa siyang aswang, ngunit isang aswang na may mukha ng tao. Isang aswang na nagdadala ng alaala ng kanyang pagiging ina. Siya ay naging isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanyang pagiging aswang ay hindi isang kapangyarihan, kundi isang sumpa, isang paalala ng kanyang trahedya. Sa wakas, nagpakita ang ama, hindi na sa panaginip, kundi sa kanyang harapan. Sa madilim na gabi, mataas ito. Ang balat ay parang balat ng bayawak,
matigas at kaliskis, at may buntot ng pagong na humahampas sa lupa. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab, at ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Ito ang aswang na nagdala ng kanyang anak, ang nilalang nagpabago sa kanyang buhay. "Salamat sa pag-aanak," sabi ng aswang na may boses na malalim at umaalingaw-ngaw. Ngunit ang pasasalamat ay hindi para sa pagmamahal, kundi para sa isang layunin. "Ngayon, kailangan namin ng gatas ng tao." Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa dugo ni Lina. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng gatas ng tao. Sa mundo ng aswang, hindi ito gatas ng ina. Ito ay dugo ng buntis. Ang kanilang plano ay mas malalim at mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Ang target, si Lina rin. Ngayon na siya ay naging aswang, ang kanyang dugo ay mas masarap, mas malakas at mas nakakaakit. Ang aswang na ama ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga kuko ay handa ng sumakal, handa ng pigtasin ang kanyang leeg. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang ideyang pumasok sa isip ni Lina. Ang kanyang pagiging aswang ay nagbigay sa kanya ng bagong uri ng karunungan, isang kakaibang instinct ng kaligtasan. Tinuro niya ang kapitbahay, ang dating mayor na nag-insulto sa kanya, ang lalaki na nagbigay sa kanya ng pangalang panulok sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang tinig ay matalim. "Doon," sabi niya. "Doon mo makikita ang mas masarap na gatas." Doon nagsimula ang kaguluhan. Ang aswang na ama kasama ang kanyang anak ay naglakbay sa bayan. Naghahanap ng mga buntis. Sunod-sunod na nawawalang buntis sa bayan. Lahat walang dugo. Lahat may marka ng dila sa puson. Ang mga tao ay nabalot ng takot. At ang dating mapanuring komunidad ay ngayon umiiyak sa takot. Ang dating mayor na nag-akala na siya ay ligtas ay naging biktima rin. Ang kanyang katawan ay natagpuan walang dugo at may marka ng dila ng aswang sa kanyang puson. Ang hustisya ay dumating, ngunit sa isang madilim, nakakapanindig na balahibo na paraan. Si Lina, ang pulubi na naging aswang, ay naging kasangkapan ng paghihigante, isang bahagi ng isang mas malaking plano ng kadiliman. Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang pagbabago kay Lina. Ngayon na siya ay naging aswang, ang kanyang mga pandama ay lalong tumalas. Naririnig niya ang mga bulong ng hangin, ang mga kaluskos ng dahon, at ang mga tunog na gabi na dati hindi niya naririnig. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging aswang, nanatili pa rin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina, ang kanyang galit sa nilalang na nagpabago sa kanya at sa anak na tumalikod sa kanya ay lalong lumaki. Isang gabi ng bagong buwan, kung kailan ang dilim ay mas matindi at ang mga espiritu ay malakas, naglakad si Lina sa may sapa. Hindi na siya ang dating pulubi na puno ng takot. Ngayon, siya ay isang aswang. Ngunit isang aswang na may misyon. May dala siyang bolo, matalim at handa nang gamitin. At sa loob ng kanyang bra, may balot na bawang. Hindi dahil sa gusto niyang kumain ng bawang, kundi dahil ito ang kanyang simbolo ng paglaban, ang kanyang koneksyon sa kanyang pagiging tao. Hinintay niya ang anak at ang asawang aswang. Alam niya na darating sila. Ang sapa ay naging lugar ng kanilang pagtatagpo, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Nang lumapit sila, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Ang kanilang mga kuko ay handa ng sumalakay. Ngunit si Lina ay hindi natinag. Sa isang kilos na puno ng determinasyon, kinain niya ang bawang. Hindi ito kinain ng isang aswang. Ito ay kinain ng isang tao, ng isang ina na handang lumaban.
Ang pait ng bawang ay kumalat sa kanyang dila. Ngunit ang lakas na ibinigay nito ay mas matindi. Ito ay isang pahayag. "Hindi dahil ako ay isang aswang," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng galit. Kundi para ipakita na kahit tao, kaya niyang maging mabangis. Ito ang kanyang paninindigan. Hindi siya basta-basta susuko. Kinawayan niya ang anak. "Kung hindi mo ako tinawag na ina, ako na lang ang magiging aswang sa inyo." Ito ay isang hamon, isang deklarasyon ng digmaan. Siya ay magiging aswang, ngunit hindi para kumain ng tao, kundi para protektahan ang kanyang sarili at upang ipaghiganti ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging aswang ay hindi isang sumpa, kundi isang sandata. Siya ay naging isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa inaakala ng sino man. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kaligtasan at paghihiganti. Nang umatake ang bata, ang aswang na anak, ang kanyang mga kuko ay matalim at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit si Lina ay handa. Sa isang mabilis na kilos, sinaksak ni Lina ang kanyang puson gamit ang bolo. Ngunit hindi para patayin, kundi para ibalik ang laman na kinain. Ito ay isang ritual ng pagbabalik, isang pagtatangka na bawiin ang kanyang pagkatao mula sa nilalang na sumira sa kanya. Mula sa kanyang puson, lumabas ang isang bolang itim, parang itlog ng bayawak na may kaliskis. Ito ang esensya ng aswang na anak, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang bagay na puno ng kasamaan, ngunit ngayon ito ay nasa kamay ni Lina. Doon nagsimula ang labanan. Hindi ito ordinaryong labanan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak, sa pagitan ng tao at ng aswang, sa pagitan ng liwanag at dilim. Inihagis niya ito sa sapa. Umasa na lulunukin ito ng mga buwaya na nagtatago sa dilim ng tubig. Ngunit bago pa ito malunok, pumutok ang bola. Parang dinamita, ng malakas na pagsabog na yumanig sa buong sapa. Nakatakas si Lina. Ngunit ang kanyang dugo ay naging putik. Ang putik ay naging bato. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawala. Ngunit ang kanyang espiritu ay nanatili. Siya ay naging bahagi ng lupa, ng bato, ng alamat. Sa bato may nakasulat na tila inukit ng isang hindi nakikitang kamay. Ang anak ng aswang ay laging babalik. Pero ang inang handang sumaksi, hindi mamamatay. Magiging alamat. Ito ang kanyang panunumpa, ang kanyang legacy. Si Lina, ang pulubi na naging aswang, ay naging isang alamat. Isang kwento na ipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas pa kaysa sa anumang halimaw. At ang kanyang determinasyon ay maaaring magbago sa kanya mula sa isang biktima tungo sa isang bayani. Hanggang ngayon, kapag 3:00 ng madaling araw, may naglalakad sa may tulay ng Roa City. Hindi ito ordinaryong tao, mukhang pulubi, may bitbit na bata. Ngunit ang bata ay walang anino. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, halos hindi marinig. At ang kanyang presensya ay nagdudulot ng lamig sa lahat. Kapag tinawag mo ang pulubi ng Lina, lilingon ito. Ngunit walang mukha, walang mata. Parang butas ng karayong na tila tumitingin sa iyong kaluluwa. Ang kanyang tinig ay malalim at umaalingaw-ngaw na tila galing sa ilalim ng lupa. Sasabihin niya, "Huwag kang mabundis ng takot, baka kainin ka ng alaala." Ito ang kanyang babala, ang kanyang huling paalala. Ang takot ay isang halimaw na maaaring lumamon sa iyo, at ang mga alaala ay maaaring maging mas masakol pa kaysa sa anumang aswang. Ang kanyang kwento ay isang paalala
na ang mga alamat ay hindi lang basta kwento. Minsan, sila ay totoo at naglalakad sa ating tabi. Naghahanap ng pagkakataon. Kung may karanasan kayong katulad nito o may alam kayong kwentong aswang na nagpapakilabot, i-type niyo ang kwento sa comment. Baka ang susunod na video, ang kwento niyo na ang i-feature ko. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwentong ito. Baka ang katabi niyo sa jeep, pulubi na pala, ngunit may dinadalang aswang. Ito ang kwentong aswang, naranasan ng isang pulubi, ang pagkabuntis. Hindi lang ito alamat, minsan ang alamat ay ikaw. Maraming salamat sa pakikinig sa Ang Kwento ni Dada. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Kung gusto mong balikan ang mga naunang bahagi o mas marami pang kwento, bisitahin ang playlist sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli.